Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Naku po mga ka-KP, ito sa ating pong All Points Bulletin, makailang beses na tayo nagpalabas po ng mga istorya tungkol po sa mga nagbubuga ng itim na usok na minsan po ay pumapasok sa ating mga ilong para pag-uwi ninyo, gawin nyo. Sus, ang dumi-dumi talaga. Ito yung mga sasakyang bumubuga ho na makapal at may itim na usok at hindi ho nila pinapaayos sa kanila pong mga makina. Ngunit, may paalala ho ang Environment Management Board. Ito po yung EMB ng DNR. Panoorin po natin. Makapal at maitim na buga ng usok mula sa tambutso ng sasakyan habang rumaratsada sa kalsada. Abay, smoke belching yan! Sa tala ng Air Quality Management Section na Environmental Management Bureau ng DNR noong nakarang taon, umabot sa 21,000 ang mga sasakyang hindi pumasa sa air quality standard sa buong Metro Manila. Nauna rito ang lungsod ng Pasig, sumunod ang Quezon City. Ayon kay Jerry Capulong, Senior Environmental Management Specialist sa naturang ahensya sa klaw ng Philippine Clean Air Act, ang paghuli sa mga hindi sumusunod sa nasabing panuntunan. Minandate ng batas na yun na i-intensify yung anti-smoke belching sa buong Metro Manila. Not only in Metro Manila, but the whole Philippines. Meron tayong procedure ng panguhuli, tsaka procedure din ng kung paano testing ng sasakyan. Doon sa batas kasi dapat makita mo yung sasakyan na umuusok. Kumbaga sa ano, dapat meron ka rin prima facie evidence na nakita mo siyang umusok sa kalsada. Nakasaad dito ang taunang pagsasailalim ng masasakyan sa smoke emission testing. Nakabilang sa mga requirement ng Land Transportation Office bago makapag-renew ng registration ng isang owner. At paalala ng EMB, may karampatang penalty ang sinumang mauhuli na smoke belcher. Doon sa Clean Air Act, ang first offense natin, ang penalty is 1,000, ang second offense is 3,000, ang third offense is 5,000. Pagka nahuli ka sa loob ng isang taon, na 3 beses ka nahuli, merong kaukulang penalty na isususpend yung, yung registration mo, isususpend ng LTO. Pag sa loob ng isang taon nahuli ka, ng tatlong beses ka nahuli, suspended for 1 year. At isa-seminar pa yung driver. Lumipas man ang panahon, huwag nating ipasawalang bahala ang mga batas na nagbibigay direksyon sa pang-araw-araw nating gawain. Sundin at huwag abusuhin dahil ito ang ating sandigan sa maayos at maaliwalas na buhay. Kaya siguro Ben, it's about time na talagang maglagay ho tayo na isa pong seryosong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, which is wala na tayong ibang hinahanap po. Secretary Lopez talaga. Kinakailangan dyan, hindi lang naman ang DNR or EMB. Kasama pati yung mga nasa DOTC. Lalo na sa tawag dito, doon sa LTO. LTO, tama. LTO. Dahil alam mo nangyayari kasi dyan, Ben, yung mga LTO, di ba meron sila, bago ka magparehistro ng inyong mga sasakyan ho dyan, dadaan mo muna sa smoke emission test. Pero, meron pong modus po yung mga emission testing natin. Minsan, ready na ho yung kunyari, non-appearance po ninyong sasakyan, non-appearance sa mga tao po may-ari ng sasakyan. Tapos sa computer ho nila, kunyari sabihin mo lang, anong sasakyan mo? Ito po sasakyan ko, isa po siyang SUV. Anong brand? Itong brand. Type lang nila. Parang Google yan. Anong model? Itong model. Itong picture, ganitong kulay ba? Yan sir. Sige, gagawa na natin ng result yan. Ganun pong ginagawa na emission testing po. Huwag na tayo, lokohan lang po yan. So nakukuha sa kulay ng salapi? Yes, salapi lang yan. Kaya kita mong yung quality ng hangin po natin, talaga magkakaroon talaga tayo ng sakit sa baga kapag hindi po yan action ng ating pong DNR.